Ang Federal Reserve, ang pinakamakapangyarihang central bank sa buong mundo, ay mayroon na pong bagong leader. Nito pong nakarang May 15, opisyal na pong nag-expire ang termino ni Jerome Powell matapos po ang 8 taon or 8 years po niyang pamumuno sa helm ng central bank. Kung matatandaan po ninyo, matagal nang nakakatanggap ng matinding kritisismo itong si Powell mula sa gobyerno dahil po sa hindi nito pagiging agresibo sa pagbaba ng borrowing cost o ang ating mga interest rates. Pero ang tunay po na highlight ngayon ay ang pumalit sa kanya. Ang bagong upong Fed Chairman ay walang iba kundi si Kevin Warsh. At alam nyo ba, hindi pa siya nagtatagal sa kanyang posisyon pero gumagawa na agad siya ng ingay na lumalagpas sa usapin po ng monetary policy circles. Sa katunayan ay meron pong isang video clip ng kanyang mga pahayag ang mabilis na kumakalat ngayon sa social media. At ang naging reaksyon ng buong XRP community ay talagang mabilis na explosive. Marami ang nagsasabi na ang pananalita at ang mindset ng bagong Fed Chairman ay tunay na tunog ng XRP holder. Yan, sabi nga sa ating balita dito, the new Fed Chair sounds like an XRP holder. Here's what he said. Ayan. Kaya sa video na ito ay alamin po natin kung ano nga ba ang eksaktong sinabi niya at kung bakit ito nagbigay ng napakalaking excitement sa market. Yan, simulan po natin sa viral clip at ang Phoenix imagery. Yan, or imagery. Yan. Ito po, ang analyst na nagbahagi sa video clip na ito, si Jack the Ripper. Ito po ang viral clip na unang napansin at inipost ng kilalang analyst at saka commentator dito sa X na si Jack the Ripper. Agad na nag-trigger ito ng libo-libong reaksyon mula po sa iba't ibang mga investors. Kaya, ayan, dami pong nag-react. 1,000 yung naglagay po ng reaction dito. Yan, sa maikling video na ito, nasa 23 seconds lamang po yan. Ayan. Ay binalikan ni Kevin Warsh ang mga nakaraang financial crisis o ang mga nagdaang krisis sa finance at tinalakay po niya ang magkakaibang filosofiya na nag-shape or bumuo sa mga naging desisyon ng mga otoridad noon. Binanggit niya na mayroong isang grupo ng mga eksperto noon na naniniwala na kapag sumasapit po ang matinding krisis, hindi dapat dumarating ang gobyerno para magbigay ng bailout. Ayon po sa kwento ni Warsh, ang paniniwala ng faction na ito ay simple lamang. You should let the system burn down. A phoenix will rise from the ashes. Yan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Highlight lamang po natin. Ayan. Ibig sabihin ay pabayaan mong masunog ang lumang sistema para isang phoenix ang muling mabubuhay mula sa mga abo nito. Bagamat sa clip na ito, nilinaw naman ni Warsh na hindi po niya direktang ini-endorso ang pananaw na ito, kundi ikinukwento lamang bilang bahagi ng mga debate noong crisis era. Hindi na ito pinalampas ng mga investors. Ang salitang phoenix at ang konseptong pagbangon mula sa guho ay napakatagal nang nagsisilbing isang mahalagang simbolo sa loob ng XRP ecosystem. Ngayon sa aking opinion, napaka-interesting ng choice of words na ito. At hindi mo talaga masisisi ang community kung bakit sila nagre-react ng ganito katindi. Sa mundo ng finance, ang paggamit po ng metaphor tulad po ng phoenix ay hindi po basta-basta ginagawa ng isang central banker, maliban na lang kung pinag-uusapan ang isang radical structural change. Isipin po ninyo mga kagripto, ang isang traditional bank system ay parang isang lumang makina na patuloy na nire-repair at dinadagdagan ng langis para lang gumana. Pero ang ideya na hayaan itong tuluyang masira para mapalitan ng isang bago at mas modernong teknolohiya ay eksaktong tumutugma sa ipinaglalaban ng digital assets. Kapag pinag-uusapan po natin ang pagbangon mula sa abo, pumasok agad
sa isip ng mga tao sa XRP dahil ito ay binuo bilang isang bagong uri ng financial infrastructure. Ito ay dinisenyo para sa real-time settlement at para ayusin po ang mga problema ng cross-border payments na hindi kayang i-handle ng lumang SWIFT system. Kaya naman ang pagbanggit po ni Warsh sa imagery na ito, kahit na ito ay isang historical reference lamang, ay tila nagbigay po ng validation sa matagal ng teorya ng mga cryptocurrency enthusiast. Kaya ang aking pananaw po dito ay malinaw kung saan ang bagong pinuno po ng Fed ay bukas ang isip sa konsepto ng isang malawakang financial reset. Hindi po siya ang typical na takot pag-usapan ang pagbagsak ng lumang sistema. At ang katangian po yan ay isang malaking pagbabago sa direksyon ng US monetary policy. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang naging reaksyon ng XRP Army dito. Ayan, dahil po sa binitawang salita ni Kevin Warsh, ang XRP Army ay agad na nagbahagi ng kani-kanilang malalalim na interpretasyon. Maraming commentators ang nag-ugnay sa pahayag na ito sa potensyal na papel ni XRP sa muling pagbuo ng global financial network. Ang isang analyst ay nagkomento na ang mindset na ito ni Warsh ay isa pong malakas na signal na ang buong global system finance ay maaari pong patungo na nga sa isang napakahalagang pagbabago o structural reset. Ang isa namang kilalang investor ay nagsabi na pinanood po niya ang mga susunod na galaw ng Federal Reserve na may napakataas na expectations. Para sa kanila, ang wika ni Warsh ay consistent sa position ng XRP bilang ang tanging infrastructure na sadyang itinayo para maging matatag at umusbong mula sa mga pagkukulang ng legacy finance. May isa pang nagbigay ng opinyon na ang mga komento ng bagong Fed chairman ay gumagawa sa kanya na magmukhang isang certified XRP holder na tila ba ay nagpapakita siya ng indirect support para sa crypto asset na ito nang hindi direktang binabanggit ang pangalan nito sa publiko. Ngayon, sa aking opinyon, makikita po natin ang matinding sentiment shift sa market. Ang emosyon ng mga investors ay napakahalaga dahil ito ang nagpapatakbo ng momentum. Kaya ang aking personal na pananaw sa reaksyong ito ng community ay hindi ito isang simpleng overhype lamang. Sa loob ng maraming taon, ang mga crypto investors ay nakaranas po ng matinding pressure sa ilalim ng lumang administrasyon ng Federal Reserve at ng SEC. Parang palagi po tayong nakikipaglaban sa isang pader na ayaw gumalaw. Ngunit kapag nakarinig ka ng ganitong uri ng salita mula mismo sa pinakamataas na pinuno ng central bank, ang pakiramdam ay parang isang malaking validation. Kung susuriin nating mabuti, ang legacy finance ay may napakaraming cracks o lamat. Ang inflation ay mataas, ang utang ng mga bansa ay patuloy na lumalaki, at ang tiwala ng publiko sa mga traditional na bangko ay unti-unting nababawasan. Ang halimbawa po nito ay parang isang lumang barko na unti-unting pinapasukan ng tubig. Maaari mo itong tapalan ng paulit-ulit, ngunit darating ang araw na kakailanganin mo ng isang mas bago, mas mabilis at mas ligtas na sasakyang pandagat para sa buong ekonomiya. At para sa marami, ang bagong sasakyan na yan ay walang iba kundi ang pinagsabang lakas ng blockchain technology at institutional digital asset. Ang katotohanan na nakikita ng mga tao ang ganitong pananaw kay Warsh ay nagpapakita lamang na ang market ay gutom na sa isang leader na handang tanggapin ang makabago o modern era ng digital finance. Yan, pag-usapan naman po natin ang tunay na position ni Kevin Warsh sa crypto. Ayan. Upang manatili tayong balanse at tumpak, kailangan po nating linawin ang mga katotohanan. Si Kevin Warsh ay hindi pa hayagang binabanggit ang pangalang XRP sa kanyang mga opisyal na talumpati or speech. Gayunpaman, ang kanyang mga naunang pahayag tungkol po sa cryptocurrency sa pangkalahatan ay napakabuluhan at hindi po pwedeng baliwalain.
sa panahon ng kanyang Senate confirmation hearing o ang pagsusuri sa kanya sa Senado bago siya tuluyang naupo. Opisyal po na sinabi ni Warsh na, ayan, highlight lamang natin, digital assets are already part of the fabric of our financial services industry in the United States. Ibig pong sabihin, kinikilala niya na ang mga digital na assets ay bahagi na ng mismong structure ng finance sa Amerika. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay ang kanyang mga opisyal na financial disclosures o ang ulat ng kanyang mga assets. Nang ilabas ang dokumentong ito na bunyag na si Warsh ay mayroong personal equity positions o mga investments sa higit sa isang dosenang blockchain at saka digital asset companies. Ibig sabihin, hindi lang siya basta nagsasalita. Ang sarili po niyang pondo ay nakapuhunan na sa industriya ng blockchain bago pa man siya naging pinuno ng Federal Reserve ngayong taong 2026. Ang kanyang appointment ay malawak. Ayan, malawak na inaasahan na magdadala po ng isang mas crypto-friendly regulatory environment na isang malaking kabaligtaran sa naging estratehiya ng kanyang hinalin-hinan. Sa aking opinyon, ito po ang pinakapaborito kong bahagi sa balitang ito dahil dito natin makikita ang kaibahan ng salita sa gawa. Pwede kang makinig sa isang opisyal na nagsasalita ng magaganda tungkol sa teknolohiya. Pero kapag tiningnan mo ang kanyang financial disclosure at nakita mong may hawak siyang shares sa mga blockchain companies, doon mo malalaman na seryoso siya. Hindi lang ito teorya para sa kanya. Mayroon siyang skin in the game. Kaya ang aking pananaw dito ay napaka-bullish para sa buong crypto sector sa pangmatagalang panahon. Sa nakalipas na mga taon, ang relasyon po ng gobyerno at ng crypto ay parang isang laro ng pusa at daga. Palaging may takot na baka biglang ipagbawal o bigyan ng napakahigpit na regulasyon ang mga digital assets. Pero sa pagkakaroon po ng isang Fed chair na may malalim na pagkaunawa at personal na interes sa blockchain, ang takot na iyon ay unti-unting napapalitan ng kumpirmasyon. Kaya ang aking pananaw ay magkakaroon tayo ng isang panahon kung saan ang mga regulasyon ay hindi nagagamitin para pumatay ng innovation, kundi para magbigay ng kalinawan o legal clarity. At kapag may legal clarity, ang mga malalaking institution at mga traditional banks na matagal nang gustong gumamit ng mga asset tulad po ng XRP para sa kanilang liquidity management, ay sa wakas ay magkakaroon na ng lakas ng loob na pumasok ng tuluyan sa market. Ayan, sa pamumuno po ni Kevin Warsh ay inaasahang magkakaroon po ng malaking impluensya sa kung paano po makikipag-ugnayan ang buong banking system sa mga digital assets. Sa ilalim po ng kanyang gabay, posibleng mapagaan at mapabilis ang landas para sa mga commercial na bangko na mag-engage o mag-alok ng mga serbisyong may kaugnayan sa cryptocurrencies. Hindi na sila matatakot sa mga parusa o mga biglaang pagsisiyasat mula sa mga regulators. Isang mahalagang aspeto pa ng kanyang filosofiya ay ang kanyang paniniwala na may sapat pang puwang ang ekonomiya upang ibaba ang interest rates. Sa kasalukuyang sa kasaysayan po ng finance, ang crypto markets ay palaging nagpapakita ng napakagandang reaksyon tuwing bumababa ang singil sa pangungutang. Ang mga desisyon at bawat galaw ng Federal Reserve ay nananatiling may napakahalagang papel sa direksyon ng crypto market dahil ang buong market ay pangkalahatan nakikinabang ng malaki sa isang tinatawag po nating low interest rate environment. Kapag mababa ang interest, ang pera ay mas madaling dumadaloy patungo sa mga high growth interest. Ngayon ay pag-usapan natin kung bakit napakahalaga nitong koneksyon ng banking system at ng interest rates para sa ating mga hinahawakang digital assets. Ang pangunahing layunin ng mga enterprise-grade tokens ay ang maging tulay sa pagitan ng mga bangko. Kung ang central bank mismo ay nagpapakita ng sinyales ng pagiging bukas sa teknolohiyang ito, ang mga
private at public banks ay magsisimula ng maglatag ng kanilang sariling mga digital strategies. Ang sitwasyong ito ay may hahalintulad natin sa pagpapatayo ng isang malawak na highway. Kahit gaano kaganda at kabilis ang iyong sasakyan, kung ang gobyerno naman ay hindi po nagbibigay ng permiso na buksan ang kalsada, hindi ka rin makakarating sa iyong destinasyon. Ang pag-upo dito ni Warsh ay ang pagtanggal sa mga harang sa highway na yan. Tungkol naman sa usapin ng interest rates, ang aking pananaw ay simple ngunit kritikal. Sa nakalipas na panahon ng mataas na interest rates, ang mga investors ay mas pinipiling iwan ang kanilang pera sa mga traditional na government bonds dahil malaki ang ibinibigay nitong ligtas na kita. Ngunit kapag sinimulan na ni Warsh ang pagbaba ng rates, ang mga malalaking pondo at mga asset managers ay mapipilitang maghanap ng mas mataas na yield o kita sa ibang lugar. At saan pa ba sila pupunta kundi sa crypto at blockchain space na nagpapakita ng pinakamalaking potensyal ngayong taong 2026. Ang pagbaba po ng rates ay parang pagbubukas ng isang dambuhalang gripo ng liquidity na dadaloy diretso po sa ating market. Kaya naman, ang kombinasyon ng crypto-friendly regulations at mababang interest rates ay ang perpektong formula para sa isang napakalaking market expansion. Ayan. Sa pagpasok po natin sa ikalawang bahagi ng taong 2026, unti-unti po nating nakita ng mga piraso ng puzzle ay nagsasama-sama na. Ang pag-alis ni Jerome Powell at ang pagpasok naman ni Kevin Warsh ay hindi lamang isang simpleng pagpapalit ng mukha sa balita. Ito po ay kumakatawan sa isang malalim na ideological shift sa loob ng gobyerno ng United States. Ang panahon ng pag-atake at pagbibigay po ng kalituan sa mga fintech companies ay tila natatapos na at napapalitan na ng isang era kung saan ang digital assets ay opisyal ng kinikilala bilang bahagi ng modern economy. Ang pahayag po ni Warsh tungkol sa katotohanan ng digital assets ay habi na sa tela ng financial services ay nagpapakita na hindi na niya itinuturing ang crypto bilang isang hiwalay o mapanganib na eksperimento. Para sa kanya, ito po ay isang lehitimong tool na maaari at dapat pong gamitin upang mapabuti ang kahusayan ng sistema. Ang XRP Army ay tama sa kanilang pagsubaybay ng may mataas na expectation dahil ang bawat polisiya na ilalabas po ng Fed sa ilalim ng bagong pamumunong ito ay maaaring maging hudyat ng susunod na yugto ng global adoption. Ngayon, ang aking huling pananaw sa paksang ito ay nakatutok po sa kahalagahan ng pagiging pasensyoso at madiskarte bilang mga investors. Madalas sa ating market, kapag may lumabas na ganitong kalaking balita, ang mga tao ay naghahanap agad ng mabilisang paggalaw ng presyo sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang tunay na institutional adoption ay hindi po nagaganap sa isang korap na mata. Ang mga malalaking bangko at institutions ay may mga legal compliance teams na kailangang suriin ang bawat galaw ng Federal Reserve. Ang tunay na epekto ng pamumuno po ni Kevin Warsh ay mararamdaman natin sa mga darating na buwan habang unti-unting nagbabago ang mga pulisiya. Ang masasabi ko naman sa Phoenix Statement na nagpahay po sa lahat ay ito ay isang magandang paalala na sa bawat pagtatapos ng isang lumang sistema, mayroong isang mas advanced na technology na handang pumalit. Ang legacy finance ay pagod na at ang digital asset space ay ang bagong lakas ng ekonomiya. Kaya bilang mga market observers, ang pinakamatalinong bagay na maaari po nating gawin ay ang patuloy na subaybayan ang mga opisyal na dokumento at announcement mula sa Fed at huwag po tayong magpadala sa mga panandaliang ingay ng emosyon. Ang direksyon para sa taong 2026 o taong ito ay malinaw na itinuturo ang integration ng crypto sa traditional na finance. Sa kabuuan, ang pagkakatalaga po kay Kevin Warsh dito bilang bagong Fed chairman ay isang napakalaking milestone para sa buong crypto community.
Bagamat kailangan nating tandaan na hindi niya direktang binanggit sa XRP ang kanyang paggamit ng makasaysayang metaphor ng Phoenix, ang kanyang mga personal na investment sa blockchain technology at ang kanyang opisyal na pahayag sa Senate ay malinaw na nagpapakita ng bagong leader na ito ay may crypto-friendly na pananaw. Ang pagtatapos po ng 8 taon o 8 years na pamumuno ni Jerome Powell ay nagmamarka ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang posibilidad ng mas mababang interest rates at ang pagpapadali para sa mga bangko na pumasok po sa digital asset space ay mga bagay na maaring magdala ng hindi mapapantayang liquidity sa market. Kaya manatili po tayong may alam, patuloy na suriin po natin ang mga fundamentals at gamitin natin ang bawat impormasyon upang maging gabay sa ating paglalakbay dito sa mundo ng finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang ating sunod na recommended video dito.